PBA Governors Cup 2024. Aarangkada na ngayong August 18. Mga imports ng 12 koponan, kumpleto na. Ito ang mga hihimayin nating updates dito sa Sports Junkie PH. Pero bago ang lahat, click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga sports happenings. Umpisa natin sa Meralco Bolts para sa nagbabalik import nilang si Allen Durham. Ito na ang pang-5 beses na maglalaro si Durham para sa Meralco. Huling naglaro ito para sa Bolts noong 2019-2020 season ng Governors Cup at kung saan nakuha niya din ang kanyang pangatlong PBA Best Import sa Governors Cup. Sa pagbabalik ni Durham, malaki ang magiging expectation sa kanya na tulungan muli ang Meralco na mag-back-to-back conference champion matapos nitong mag-champion sa kakatapos lang na All-Filipino Cup. Rain or shine, Elasto Painters kinuha ang serbisyo na nagbabalik PBA na si Aaron Fuller para sa kanilang kampanya sa conference na to. Ito na ang pang-5 beses na pagbabalik ni Fuller sa PBA na naglaro na para sa NLEX Road Warriors, Blackwater Bossing at TNT Tropang Giga. Huling naglaro ito sa PBA noong 2021-2022 season at nagtala ng 17.4 points per game, 16.4 rebounds, 2.2 assists at 2.6 blocks. Hindi na din bago sa sistema ni Coach Yeng si Fuller dahil naglaro na ito sa kanya dati sa NLEX at aasahan ulit ang kanyang defensive skills at ability na umiscore sa ilalim. Para naman sa Barangay Ginebra, nagbabalik ang kanilang 6-time PBA champion import na si Justin Brownlee. Halos hindi na ata nagpahinga ito mula sa kanilang Olympic qualifying tournament sa Latvia at sa ongoing na Indonesian Basketball League. Target ni Brownlee makuha ang kanyang ika-7 championship matapos mabigo na makuha ang kampyonato nitong huling Governors Cup kontra sa TNT Tropang Giga. Muli ding aabangan ng PBA fans ang rivalry nila ni Allen Durham. Para sa Terra Firma, tutulungan sila ng 32 years old na si Brandon Edwards na may height na 6 foot 6 inches. Produkto ng University of Texas sa Arlington. Nakapaglaro na din ito sa ABL noong 2019 para sa koponan ng Macau Black Bears na kung saan nakapagtala siya ng 18 points per game, 11.4 rebounds, 1.9 blocks in just 12 games. Makikita ding scoring machine si Edwards hindi lang sa ilalim, pati na din sa mid-range and 3 points area. Posible ding makatulong si Edwards kay Christian Standhardinger, nakaka-trade lang galing Ginebra para maging 1-2 combination under the basket. Si Scottie Hobson naman ang tutulong para sa koponan ni Coach Alden Ayo at ng Converge Fiberxers. 2011 undrafted player ng NBA si Hobson na naglaro para sa Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunders. Sa height nitong 6 foot 7 inches, pwede din siyang mag-complement sa laro ni Justin Arana at ng first overall pick nilang si Justin Baltazar gamit ang lakas itong mag-penetrate sa ilalim ng basket. Batang-bata sa edad na 24 years old naman ang ibabandera ng Phoenix Fuel Masters na si Javis McKinnis, standing 6 foot 7 inches. Produkto ng Jackson State University. Huli naglaro ito sa Cyprus League Division 1 at nakapagdala ng stats na 15.6 points per game, 14.2 rebounds, 1.2 assists, 1.1 steals at 1.8 blocks. Ang scoring abilities ito sa ilalim ng basket ang aasahan ng Fuel Masters para makabalik sa semifinals matapos mabigo sa San Miguel noong huling Commissioner's Cup. Si Mike Henry naman ang re-rest back para sa koponan ni Coach Jong Wichico at ng NLEX Road Warriors, standing 6 foot 6 inches. Naglaro na ito dati sa Memphis Grizzlies noong 2018 kung saan makikitang dinakdakan niya si Joel Embiid. Huling naglaro ito para sa Satria Muda ng Indonesian Basketball League at may stats na 14.2 points per game,
6.8 rebounds at 3.3 assists. Bilang defending champions ng huling PBA Governors Cup, ang TNT Tropang Giga naman ay sasamahan ng NBA veteran na si Darius Days. Dati na itong naglaro sa Houston Rockets. Mas naging matunog ang pangalan ni Days nang maglaro siya para sa Rio Grande Valley Vipers sa NBA G League at nakapagtala ng stats na 29.3 points per game, 11 rebounds, 3.7 assists at 1.3 blocks. Ang ability to shoot mid-range and 3 points ang magiging sandata ni Days, kasama pa ang under the basket attacks nito. Sasandal naman kay Taylor Johns ang kupunan ni Coach Bonnie Tan at Northport Batampier, standing at 6'6". Huli naglaro si Johns sa Indonesian Basketball Club na Ksatria. Dati na din itong naglaro sa Slovenia, Greece, Israel, Finland at Slovakia. Ang ability to drive inside the basket nito ang aasahan ni Coach Bonnie. Aabangan din ang magiging chemistry nila ng bagong trade point guard na si Gio Halalon. Si Ricky Ledo naman ang tutulong sa kampanya ng Blackwater Bossing, standing at 6'7". Si Ledo ay isang NBA veteran na 43rd overall pick noong 2013. Naglaro si Ricky Ledo para sa Dallas Mavericks at New York Knicks. Si Ledo ay naglaro din sa China para sa Beikong Royal Fighters, kung saan nakapagtala siya ng career high na 54 points, 15 rebounds at 9 assists. Inside and outside shooting ang magiging main weapon ni Ledo para matulungan ang Blackwater Bossing na makabalik sa quarterfinals. Lithuanian basketball player naman ang kinuha ng San Miguel Beermen na si Taurus Hogela. Standing at 6'8", si Hogela ay naging champion sa FIBA Europe Under-16 at tinanghal pang MVP. Ang overall package skills nito, both offense and defense, ang magiging main weapon ni Hogela. Magko-complement din ang laro nitong si Hogela kasama si Junmar Fajardo. Makabawi na kaya ang San Miguel mula sa pagkatalo nila sa finals nitong huling All-Filipino Cup? Ang pinaka-aabangan na import sa conference nito ay si Glenn Robinson III na maglalaro para sa koponan ni Coach Chito Victolero at Magnolia Hotshots. Si Robinson ang may pinakamahabang experience na nakapaglaro sa NBA sa mga imports ngayon. Drafted ng Minnesota Timberwolves noong 2014, nakapaglaro na din ito sa Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Golden State Warriors at Sacramento Kings. Naging slam dunk champion na din ito sa NBA noong 2017 at tinalo sila Derrick Jones Jr., DeAndre Jordan at Aaron Gordon. Makuha na ulit kaya ng Magnolia ang inaasam na kampyonato sa tulong ni Robinson? Sino-sino kaya ang mga imports ang magtatagal at matatanggal ngayong conference? Sino kaya ang tatanghalin na best import? Sino kaya ang makakatulong para makamit ng koponan nila ang inaasam na kampyonato? Comment down below mga ka-sport junkie. And don't forget to like and subscribe on our page.